Karma, Episode 31. Mula nang makilala ni Eddie si Ellen, ay halos linggo-linggo siyang nagpapasok ng pera sa bangko. Paraan niya ito para magkaroon siya ng pagkakataon na makita ito at makausap. Gusto niyang maging kaibigan ng dalaga at maging buo ang tiwala nito sa kanya. Hanggang sa pagbigyan na siya ng dalaga na kumain sa labas at sumama sa pamamasyal. Alam mo Ellen, tambayan kong teenager pa ako, wika ni Eddie. Kaagapay niya ang dalaga na naglalakad sa malawak na Bagong Bayan Park. Talaga? Ako rin, noong nasa Norway pa kami, madalas kami ng daddy at mommy sa park, saad din ni Ellen. Lihim na nasaktan si Eddie para kay Lydia. Ang papel ni Lydia bilang ina kay Ellen ay ginampanan ng iba. Patigil sila sa paglalakad nang may dumaan na batang lalaki na nakasakay sa skateboard at natumba ito malapit sa kanila. Nilapitan ito ni Eddie at inalalayan na tumayo. Nasaktan ka ba, boy? Umiling ang bata. Ngumiti si Eddie at napatingin siya sa suot na kwintas ng bata. Sa palagay ko, nagsisimula ang pangalan mo sa letter E. Hinawakan pa ni Eddie ang palawit na may letter E. Naalala niya ang dati niyang kwintas. Pinalis ng bata ang kamay ni Eddie. Nawari bang ayaw nitong mahawakan ng iba ang kanyang kwintas. Edo, halika na! Isang lalaki ang nakauniforme ng pulis ang tumawag sa bata mula sa di kalayuan. Nariyan na po, daddy, sagot ng bata. Pinatakbo na nito ang skateboard patungo sa tumatawag. Sinundan ng tingin ni Eddie ang papalayong bata. Naalala niya ang kanyang kabataan. Wala siyang kalaro maliban sa mga alaga niyang bangos sa palaisdaan. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang matanaw niya kung sino ang nilapitan ng mag-ama. Kahit may distansya, ay kilalang kilala pa rin niya ito. Si Eileen. May asawa at anak na pala ang dati niyang kasintahan. Bumalik sa kanyang alaala ang ginawa sa kanya ng ama ni Eileen. Ang pananakit at pag-aalipusta sa kanya. Pero kinalimutan na niya ito at masaya na siya na may pamilya na si Eileen at sa tingin niya ay masaya naman ito. Nabaling ang atensyon ni Eddie sa lumapit na photographer sa kanila. Boss, baka gusto ninyong magpa-picture. Remembrance niyo dito sa Bagong Bayan Park? Wika ng photographer. Nagka-interes si Eddie. Naalala niya na kailangan niya ng litrato ni Ellen para ipakita kay Lydia. Sure, kung gusto ng kasama ko, sagot niya. Tumingin siya kay Ellen bilang paghingi ng permiso. Dahil nais ng photographer na kumita kaya hinusaya nito ang pagkumbinsi kay Helen. Ma'am, maganda mga litrato namin. Pumayag ka na ma'am, para may kita naman ako ngayong araw. Sige, okay lang, sang-ayon ni Ellen. Nang matapos ang pagkuha ng litrato, ay binulungan ni Eddie ang photographer. Kuya, sagot ko na ang bayad. Gawin mong tig-3 kopya ha, wika niya. Kinabukasan ay masayang umuwi ng rest house si Eddie. Hinanap agad niya si Lydia. Mga ate, ang mami nasan? Tanong niya sa dalawang kasambahay nang makita ang mga ito sa labas ng bahay. Namamasyal sa dalampasigan, sir, sagot ng isang kasambahay. Ano? Bakit hindi niyo sinamahan? Galit na wika ni Eddie. Napabilis ang lakad niya, papasok ng kabahayan. Madalas nang mawala ang memorya ni Lydia. May mga pagkakataon na kahit siya ay hindi na nakikilala. Sir, ayaw po ni ma'am. Kaya daw niyang mag-isa.
Sagot naman ng isa pang kasambahay na sumunod sa binata pagpasok sa sala. Kahit ayaw niya, sundan niyo pa rin siya. Iritableng wika ni Eddie. Tumakbo siya patungong dalampasigan. Kinabahan ang binata nang matanaw si Lydia na nagtatampisaw sa mga alon na humahampas sa gilid ng dalampasigan. Parang batang tuwang-tuwa pa ito at nakikipaghabulan pa sa mga pumapalong alon sa gilid ng dalampasigan. Tinawag niya ito pero hindi siya naririnig. Binilisan niya ang pagtakbo at nilakasan niya ang pagtawag. Hindi pa rin siya nilingon ni Lydia kahit isang dipa na lamang ang layo niya. Dinakma niya ang braso nito at inakay palayo sa dalampasigan. Mami, andito na. May picture na ako ni Ellen. Hinihingal niyang wika. Sinong Ellen? Saka ikaw, sino ka? Kunot ang noo na nakatitig si Lydia kay Eddie. Mami, si Eddie ako, sagot ng binata habang itinuturo ang sarili. Parang nahimasmasan si Lydia at niyakap ang binata. Eddie, bakit ang tagal mong bumalik? Sasabihin sana ni Eddie na kahapon lamang ay nagkita sila pero niyakap na lamang niya ito at masuyong hinalikan sa noo. Mami, narito na ang matagal mong hinihintay. Kinuha niya mula sa kanyang wallet ang litrato ni Ellen. Litrato ng iyong anak, ni Ellen. Masayang itinapat ni Eddie sa mga mata ni Lydia ang litrato. Napahawak sa kanyang bibig si Lydia habang nakatitig sa litrato at unti-unting tumulo ang mga luha nito. Ang ganda ng anak ko, ang ganda ni Ellen ko. Kinuha niya ang litrato mula sa kamay ng binata sa kahinalikan ito. Eddie, alagaan mo si Ellen para sa akin ha, wika ni Lydia. Nakatitig pa rin ito sa litrato at hinahaplos ng mga daliri ang mukha ng anak. Yes, Mami. Sa abot ng aking makakaya, sagot ng binata. Naaawang niyakap ni Eddie si Lydia. Itinuring na niyang ina ang babae at handa siyang ibigay ang hiling nito bago patuluyang lamunin ang memorya nito ng sakit na demensya. Tara na sa bahay, nagpaluto ako ng masarap na merienda, masayang wika ni Lydia. Inakbayan ni Eddie ang inainahan. Habang naglalakad sila ay naikwento ni Eddie ang progreso ng itinayo niyang negosyo kasama ang dalawang kasosyo. Masaya itong nakikinig at sumasang-ayon sa mga plano niya. Pero pagdating nila sa bahay ay nawala uli ang memorya nito. Ma'am, luto na po ang lasagna, wika ng isang kasambahay. Biglang nagalit si Lydia sa kasambahay. Anong lasagna? Wala akong sinabi na magluto kayo niyan. Hindi na kumibo ang kasambahay nang senyasan ito ni Eddie na hayaan na lamang si Lydia. Inakbayan ni Eddie si Lydia patungong kwarto nito at pinainom ng gamot. Malalim na humugot ng hininga si Eddie. Walang saysay ang mga iniinom na gamot ni Lydia dahil patuloy ang paglala ng sakit nito. Ang hawak nitong litrato ni Ellen kani-kanina lamang ay nabitiwan na nito at nahulog na sa sahig. Lahat ng alaala, masakit man o masaya, ay unti-unti nang nabubura sa isip ni Lydia. Napaiyak na lamang si Eddie. Nakatagpo siya ng pagmamahal ng isang ina mula kay Lydia. Pero mawawala rin pala ito sa kanya. At hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito makakasama. Ilang buwan pa ang lumipas ay tuluyan nang nakalimot si Lydia. Dumating ang buwan ng Disyembre, besperas ng Pasko. Nagpaalam ang isang kasambahay ni Lydia sa isang kasama.
Mareng, pupunta muna kami ni Ensyong sa palengke. Bantayan mo si ma'am. Habilin nito sa kasama. Sige, ako nang bahala kay ma'am. Sagot naman ng isa na abala sa paglilinis. Samantala, tahimik lang si Lydia habang nakaupo sa sofa. Nakatingin ito sa palabas sa TV pero walang makikitang ekspresyon sa kanyang mukha na naiintindihan nito ang pinapanood. Makalipas ng ilang minuto ay nahiga ito sa sofa at nakatulog. Dahil nakatulog na si Lydia ay hinayaan na lamang ito ng katulong at ipinagpatuloy ang paglilinis hanggang sa labas ng bahay at nagdilig na rin ng halaman. Maya-maya pa ay naalimpungatan si Lydia. Bumangon ito at itinuro ang kusina. Hindi nito alam kung ano ang kailangan at gagawin sa kusina. Tinungo nito ang pintuan palabas ng swimming pool at dumiretso sa hagdan pababa ng dalampasigan. Wala sa sarili na naglakad ito at waring may hinahanap na hindi nito alam. Patuloy sa paglalakad si Lydia hanggang makarating ito ng kalsada. Binaybay nito ang kalsada at nang may makita na batang nagbibisikleta ay sinundan ito. Nang mapansin ng bata si Lydia ay bumalik ito at hinintuan ang babae. Ale, saan po kayo pupunta? Nagtataka ang bata dahil naglalakad si Lydia nang walang suot na sapin sa paa. Sino ka? Wika ni Lydia pero hindi rin niya maintindihan ang sariling tanong. Ako po si Edward, sagot ng bata. Edward? Mahinang wika ni Lydia. Waring hinuhukay niya sa pinakailalim ng kanyang memorya ang narinig na pangalan. Ikaw po, sino ka? Tanong uli ng bata. Hindi na sumagot si Lydia at nagpatuloy uli ito sa paglalakad. Saan makakarating si Lydia? Magkita pa kaya sila ni Ellen? Abangan sa susunod na kabanata.